Hello, kumusta po kayong lahat, ladies and gentlemen? Mga kaibigan, first time mo manood sa aking vlog, sa aking channel, thank you so much sa iyong panonood. I-click mo na yan sa baba, DJ Chico Arellano. Ako po si DJ Chico Arellano, syempre. Dati ko akong DJ sa Barangay LS 97.1 forever at ngayon ay isa na pong freelancer. Isa po akong event host. Yan, kung naghahanap kayo ng event host, PM mo na po ako. Wedding, debut, birthdays, corporate events at kung ano-ano pa. At syempre, financial advisor din po tayo sa isang pinakamalaking global #1 brand, ang AXA Philippines. Yan, maraming salamat. At alam nyo ba, grabe, chine-check ko po kasi yung mga ano ko ngayon, yung YouTube ko. Yan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo. Grabe, ngayon lang may nag-comment. Gusto ko lang itong pansinin. Yung nag-comment sa atin. Oops, asa na yun? Ayun, may nag-comment. May nag-comment po kasi sa atin. At maraming mga videos po natin, yung mga nagko-comment, hindi na po lahat ay nare-replyan natin, hindi lahat ay nasasagutan, bibigyan natin ng kasagutan. Nagre-react na lang sila, so binabasa na lang po namin. At isa doon, yung madalas na kinokomenta ng mga tao ay ito. Yung video ko po tungkol sa... Saan ba ito? Ito. Yung video ko po tungkol sa pagpapautang. O, di ba? Pag-utang talaga namin nakaka-relate, di ba? Kayo din po ba nakaka-relate kung sinabing utang? Ako relate na relate. Ay, relate na relate. Ayun o. Basahin natin isa-isa. Ito po kasi yung sinabi ko dun sa video, ladies and gentlemen. Oops. Sinabi ko po dun sa video na patok na negosyo. Yan, lending. Sabi kong ganun. At ang daming nagsipag-comment. Sobrang nakakatuwa. Thank you so much. Diba? Sa mga nag-comment niyo. Ayan. Yan yung video ko nung nasa loob pa ako ng kotse. Okay? Patubuan business. Okay. Oops, malakas na kitaan. O, diba? Ang ganda, ang galing, ha? I-screenshot nga natin to. I-screenshot natin. Tapos, oops, pause. Yan. Screenshot. Yun. So, ito, basahin natin yung mga comment. Sinabi ko po kasi doon na patok na negosyo ngayon ay ang patubuan o pagpapautang. Dahil narinig ko po rin yan sa isang radio program sa DZAS, ano, na sinabi rin po sa atin ng kapatiran namin sa church. Ang ganda pala ng t-shirt ko, oh. Maraming salamat sa IRM Dinalutihan. Yan, may pa-t-shirt. Great is thy faithfulness, Lamentation 3:23. Lamentation 3:23, great is thy faithfulness. Lamentation, sa Old Testament po ito. Sa Old Testament po siya, lamentation. Sa Tagalog ng lamentation ay panaghoy. Ang taray ng panaghoy. So yun, great is thy faithfulness, dakila ang kanyang katapatan. Nino ng Diyos, syempre, sa ating buhay. Wala nang ibang tatapat pa. Hindi kagaya ng jowa mo na nangako na bibilan ka ng pasalubong. Wala naman pala. So, yun. Patubuan na business. Sinabi ko po kasi doon na isa sa mga patok na negosyo talaga yung pagpapautang. Marami akong kakilala, di ba? Nabanggit ko na nga sa inyo. Marami akong kakilala na nagbe-business, nagpapautang, nagpapatubuan, nagpapahulugan, basta may kinalaman ko sa financing. Andyan sila, may tita ako, mag-asawa sila, alam mo yung nagnegosyo na sila, marami na silang binisnes, nag-business na sila ng restaurant, ng karinderya, nag-business na rin sila ng mga RTW, assorted, kinukuha sa Divisoria, tapos dadalhin dito sa amin, sa lugar namin sa Olongapo. Tapos ibibenta dito, ibabahay-bahay, nagtinda na rin siya ng mga, alam mo, pag Pasko, nagbenta rin siya ng mga ube, nagbibenta ng leche flan, kung ano binibenta, maha blanca. Alam mo yun, parang for the longest time, mga kaibigan, ang dami-dami niyang, nakita namin yun, kasi maliliit pa kami nun eh. Maliliit pa kami, ng mga bata pa kami, nakita na namin yung kanyang pagbe-business, yung pag-start ni auntie, tsaka ni uncle. Nakita ko na yung mga business na pinagdaanan nila, yung mga pinaggagawa nila before, and nakita ko yung hard work, yung hardships na pinagdaanan nila, ladies and gentlemen. At syempre,
biyaya ng Panginoon, nakahanap sila ng niche market nila o ng niche business nila. Yung business na babagay o aangkop sa kanila, 'di ba? So anong business 'yun? Yung business na patubuan. No, nagpapautang sila ng pera, 'di ba? Nagpapautang sila ng pera, nagsasanla ng ATM sa kanila yung mga empleyado, yung mga sales staff, sales rep, sales clerk, yon yung mga yon nagsasanla ng ATM tapos papautangin ng cash, may tubo, di ba? Normally, ang kalakaran ngayon dyan, isasanla mo yung ATM, tapos isang cut off, ibabalik mo din yung perang hiniram mo. So, halimbawa, humiram ako ng 5,000, ang tubo ng 5,000, 10% kagad yun, isang cut off, di ba? Sa iba, ganun. 10% isang cut off. So, kung ang inirap ko 5,000, 10% ng 500 kagad ang tubo nun. 15 days. Kasi sa sweldo, kukuhanin din yun eh. Tapos, pagkasuki ka na siguro, pwedeng lumiit. Pwedeng makahiram ka ng 5,000. No? Tapos, ang tubo ay 500 o 10%. Hahatiin ngayon yung 2,500 sa quincenas, 2,500 sa isa pang cut-off sa katapusan. Ay! 2,750 tsaka 2,750. Ganun siguro, no? Depende kanya-kanyang style eh. And nakakatuwa ho, dahil ito pong tsuhin at tsahin ko, kapatid ng nanay ko ho. Sobrang nakakatuwa ho dahil kita ko talaga yung kanilang pag-asenso, yung kanilang pag-unlad ng buhay. Nakita ko paano dumami yung kanilang mga real property. Nakita ko rin po paano sila nagkaroon na nanganak yung kanilang business. Siyempre dahil din po yan sa sipag, sa tiyaga, sa determinasyon, yung hindi ka sumusuko, hindi ka nagsasawa na i-explore saan yung niche mo, i-explore kung saan ka nababagay na negosyo. Kasi syempre, hindi naman lahat tinawag para maging empleyado. Hindi rin naman lahat tinawag na maging negosyante. May mga pinanganak para maging empleyado, may mga pinanganak na maging negosyante. So, gano'n. So, sila, dahil ang tawag nito, iba yung kanilang calling, no? Calling ho kasi yung pagbe-business eh. So, sila, hinanap nila kung saan sila nababagay. So, hanggang dumating sa point na yung si uncle ko, nag-resign na sa kanyang employment para samahan na si auntie sa kanyang lending business. At patuloy po lumawak ang kanilang network. At dati may dumating pa sa point na may mga collectors na sila, na may mga empleyado na sila. Pero ang ending, they want to, tawag doon, exclusive business. Yung parang hands-on, sila na lang mismo, no? Meron man silang mga utusan na lang, kumaga messenger na lang, ganito runner na lang, hindi na talaga humahawak ng pera, no? So, anong magkagandahan nun? Patubuan business, financing. Sabi nga dito sa napakinggan namin sa radyo, ang magiging patok ng negosyo dapat nagsisimula sa letter F, sa 3F daw. Yan din yung sinasabi ni Ate Betrong Kilio lagi sa akin. Hi Ate Betrong Kilio, kapatiran sa church yan. F, ano yun? Food. Dapat food ang business mo. Tapos pangalawa, fuel. Diba? Siyempre pang fuel, pang mayayaman talaga, malaki ang kapital. At yung last na F ho, yung financing. Financing, pera, financial. Kagaya ng akin ngayon sa AXA Philippines, financial kami. So F. Yung sa amin kasi sa AXA Philippines, financial po kami. Pero hindi kami nagpapautang. Ano po. Tinutulungan ho namin yung mga kliyente namin na maging financially secured, financially prepared sa mga uncertainties at unexpected events in their life. Pati yung mga expected na din, gagaya ng retirement at education. So sila yung mga clients namin. May kinalaman pa rin sa F, financial, pera. O, diba? So yun, dahil sila tita nasa financing, okay yung business nila. Tapos na-handle nila ng maayos. Nakabisado na nila yung sistema, yung routine, no? So ngayon, sa punto pong ito, ladies and gentlemen, gusto kong bigyan daan yung mga nag-comment. Sabi ho dito, ito yung mga comment. 36 na po kasi yung nag-comment. Ito, simulan natin. Sabi dito, ako po, nagsabi ni Ligaya City, nagpapalending ako, pero kada 1,000 pesos, ang patong ko lang is 200 pesos. Then, fix na yon at di natutubo ng buwanan. Basta bayaran ng isahang bayad lang, kasama tubo. Ayoko kasi gipitin ang mga suki ko.
at mga humihiram, at salamat naman sa Diyos, tumutupad naman sila sa usapan at umuulit pa. Nagpapalending ako pero kada 1,000 pesos patong ko. Fix na tapos di natutubo buwan, basta bayaran na isang bayaran. Wala siyang sinabi kung gaano katagal di ba? So parang sa 1,000 ang tubo 200 pesos. That is 20%, no? 20% ng 1,000 ay 200. So yung pera niyang 1,000, pinaikot niya, pinautang niya na ang tubo ay 200. 20% ho si Ligaya City. Kaya lang wala siyang binanggit kung ano to, isang bayaran, isang balikan lang daw Halimbawa, humiram ka ng 1,000, dapat isang balikan, hindi pwedeng hati-hatiin. Kailangan isang bagsakan, 1,200 kagad yon. Pero wala siya sinabi, gaano katagal yon. Ibig sabihin, pwede ba kaming humiram sa iyo? Halimbawa, 1,000 ang hiramin, tapos 2 months to pay, o 2 months namin babayaran, o 2 months bago namin bayaran. Pwede ba yun? So, parang 10% per month, ganun ba yun? Isang bagsakan. So, ang tanong nga dyan, okay ba? O, diba? Yun yung mga tanong Yun yung mga tanong. Sabi ni, sino ba to? Ang dami nag-comment kasi Sabi niya, add mo ko ma'am sa Ma'am Ligaya, search mo Derek Mart, uutang ako. Ayaw, uutang daw siya. sabi ni Sherwin Aquino, sabi niya, na-try ko mag-work sa lending, pero ngayon, umuutang na ako. So yun, 20% ang tubo, depende kung gaano katagal, hindi naman niya sinabi kung magkano. Sabi naman po dito ni Nap Mejia, 2% lang ako. Yan, may collateral. 2%, no? Pag walang collateral, 1.5%, pero bayad agad sa sahod. Like, pautang lang ako 1 week prior to the sahod at limit lang, pantawid gutom lang ipapahiram ko para makaabot lang sa sweldo nila, kaya 1.5% lang. Ang gusto ko malaman, 1.5%, so halimbawa 1,000, halimbawa may collateral, no, 1.5%, 1,000 times 1.5%, 15 pesos lang ang tubo. 15 pesos lang po ba? Parang mali po yata, Ate Nap. Oh, Ate Nap Mejia, parang mali po yata. Ngayon may nag-comment, ako nag-comment ako. Sabi ko parang ang liit naman po ng tubo. Reply nga tayo. Ang liit naman po ng tubo. 15 pesos. 15 to 20 pesos lang kada 1,000. Kada 1,000. Kasi sobrang baba no? Sobrang namang OA sa baba to, parang hindi na totoo. Hindi, baka naman sobrang bait lang talaga, di ba? Ito pa, may nag-comment pa dito, kung maayos sana magbayad, pero ang hirap singilin, wala na ngang tubo sabi niyang ganon. Sabi ko sa kanya, sabi naman niya ni Kevin, si Kevin James po ito, ilang beses ko na kinausap, na-block pa niya ako sa lahat-lahat. Sobrang kainis, 14,500 yun So ayun, may nagpautang siya, tapos tinakbuhan siya, siya na yung kumakausap, siya na yung nagpapakumbaba, nakikipag-areglo na tong nagpautang si Kevin James, pero talagang wala na yata talagang plano magbayad dahil wala nang plano makipag-usap, hindi na nagre-reply, binlock na sa lahat, di ba? Good day, Chico. Ano po bang license ang need ko sa money lending business? May nagtatanong sa atin tungkol sa money lending business. Ano daw ba yung binanggit ko po kasi nung nakaraan na sa pagnenegosyo ho ng pera, para maging legal ho yan, kailangan ho may business permit. Ngayon, ganito ho ang gawin ninyo. Kung kayo po ay nagbe-business ng pautang at gusto po nyong gawing seryoso yung negosyong iyan, seryoso in the sense na legitimate business, hindi business, hindi monkey business. Pumunta po kayo sa City Hall o sa munisipyo, pumunta po kayo sa may business licensing, tapos sabihin niyo po doon, mag-inquire po kayo na gusto mong kuhanan ng business permit ang iyong lending business. Yun, tapos sila na po ang tutulong sa inyo
Mamaya sabihin pa nila sa inyo, ma'am sir, kahit wag niyo nakunan ng business permit yan, pautangin niyo na lang ako. Mamaya yung pansabihin sa inyo, di ba? So yun, punta lang po kayo sa munisipyo ninyo kung nasan po kayo nandoon at saka sabihin niyo po yung inyong plano ng pagpapalisensya ng inyong business. Balak po sana mag-lending, makatao na ba ang 5%? Ayoko ng karma. Sabi ni AJ, 5% per month. Ayan, AJ, makatao na ba ang 5%? Kung maliliit lang naman kasi na halaga ang hinihiram, kamukha niyan sa 1,000, kwentahin mo yung 1,000. 1,000 pesos times 5%. 50 pesos kada 1,000. Ang tanong naman ngayon dyan, AJ, yung effort mo at pagod mo ba sulit naman? 'Di ba? Biruin mo, maniningil ka, ihahatid mo sa kanya, o kaya naman ipapadala mo sa kanya, o kaya naman pupuntahan ka sa bahay. Parang kung paunti-unti lang, fair enough na. Kung siguro kung maramihan, like 5,000, 10,000, 10,000 pataas yung 5%, siguro fair enough na yun. Pero siguro kung maliliit lang 1,000, 5% per week. 5% per week. Per week, pwede na siguro yan. Per week or per quincenas katapusan. Pwede na din yan. Okay? So guys, wala rin hong security kahit nahawak natin ng internet. Kasi kung talagang lolokohin ho tayo ng ating mga pinautangan o ng ating mga kliyente, talagang lolokohin ho tayo. May magagawa at magagawa silang paraan, mga kaibigan. Pwede na ngayon ang cardless withdrawal, no? Kaya wala ring saysay. O kung wala mo silang cardless withdrawal, pwedeng i-fund transfer nila yung pera papunta sa ibang account. Mawi-withdraw na po nila yung pera. Okay, so wala pong guarantee yun, kaya hindi po sapat yung ATM hawak po natin. Ano, pwede rin nilang i-declare na lost yung ATM, tapos wala na, goodbye na. Okay na po ang per month kesa weekly. Hirap na po makahanap ng monthly ang tubo. Almost weekly po talaga ang iba. Sabi ni Yenesia Jubail. Ayan. Oo nga naman, pag nagpapahiram po tayo, nagpapautang tayo, unang-una, kaya po umuutang yung ng pera yung tao dahil gipit, dahil walang-wala, o kaya naman dahil hindi sapat yung pera. Huwag na po natin silang pahirapan pa. Tulungan po natin sila na makaahon, di ba? Pero kung ang pinapautang naman po natin ay negosyante, nagtitinda sa palengke, yan, dahil sila, mga negosyante, nagpapaikot sila ng produkto, nagpapaikot sila ng puhunan, yan, okay lang po yan na, hindi naman okay na abusuhin. Ibig sabihin, business to business ang transaction, 'di ba? Business to business. Pero pag meron kang may lumapit sa iyo na umihiram para sa personal, yun medyo tayo kailangan maging lenient tayo sa kanila dahil kaya sila nangungutang dahil gipit sila. Iba rin yung sa business, no, na kaya nangungutang yung nagbi-business kasi pampuhunan niya sa negosyo, pampaikot, pandagdag puhunan. Yung kabila naman, kaya siya umuutang dahil gipit sila. So magkaiba po yan. So siguro magkaroon po tayo ng different percentage na kapag ang nangungutang sa iyo personal na pang personal nila, like for example, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, panggastos, pangkain sa pamilya. Kung magpapautang tayo sa kanila, siguro babaan lang natin yung percentage, no, ng tubo, tapos maging lenient yung mode of payment. Tapos kapag siguro nagpapautang naman tayo sa mga business to business, yung mga nagtitinda sa palengke, mga negosyante sa palengke, na talagang ang negosyo ay pagpapaikot ng produkto, ng puhunan, paikot-ikot lang, yun siguro magkaroon tayo ng separate din na percentage. Iba yung diba sa bangko, ganun din. Iba yung personal loan, iba din naman yung business loan. Siguro maganda ho pagka magbe-business ho tayo ng lending, iba yung personal loan interest and charges, iba rin naman yung business loan interest and charges. Sana nakatulong po ito sa inyo, ladies and gentlemen. Kung may comment po kayo, please feel free na mag-comment down below
Okay? At kung nagustuhan niyo po itong video na to, i-share niyo po ito. Kung may plano kayong mag-business ng pagpapautang, ituloy niyo po iyan. Ano po, pag-usapan niyo, pag-isipan niyo hong mabuti, planuhin ninyong mabuti, okay? Para sama-sama tayo umasenso at mabago ang ating buhay. Enjoy the rest of the day. Ako po si DJ Chico Arellano. Have a good day and God bless.